Oras na! Ito na ang pagsasala ng balita. Hindi lang balita. Ito gusto na ako sabihin sa inyo. Dapat bang ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayanet? Dapat ba'y hukayin? Nalibing na. Oo. At dapat bang mag-rally? Divided ang bansa dahil magkasunod-sunod. Di magkasundo. Paano ba to? Oo. Jesus Mario Josep. Ngayong araw na ito, meron tayong Black Friday protest, no? Marami na ho ang nagtipon-tipon na dyan ngayon sa Luneta. Para gusto nila, may iba, gusto daw nilang hukayin. Paano mahuhukay pa ho yun? Nilalibing na. Nagsalita na rin po ang Supreme Court po dyan. Hindi tayo naka-black, ako'y naka-brown. Ako'y nakaitim pero nakalagay dito. Tinakpan mo ng brown. May yellow. Ako po ay... Meron naman ako kulay dilaw. Sa likod namin, orange. Pero yan, sumali ho kayo, magbigay kayo ng mga comment to, at si Apple ho, binabasa na ho inyong mga comment sa ating po mga Facebook users po. Pero kung titingnan natin, Lex, very quickly, nakikita ko puro mga kabataan, mga bubot pa. Kung titingnan ho natin, mga edad nito, mga millennial ho to 15 hanggang 25. Kasi pag 25 ka na at nag-aaral ka pa, abay medyo siguro parabol ka o rocker student ka. Lang pag nag-aaral ka, nasa 20, 21, 22, hindi pa graduate. Kumbaga, more time, more energy, no money. Dependent pa sa mga magulang. Paano itong mga kabataan na to na wala pang kamuwang-muwang sa mundong ito, na hindi pa pinapanganak, pati mga tatay nila, hindi pa sila pinapanganak, hindi pa nakita at nanay, tatay nila. Pero ang lola nila at lolo nila, alam kung anong ibig sabihin ng martial law noon, good or bad, nakakaalam sila. At tandaan mo, Lex, sabi nitong si Pinoy, nung February, nagkaroon ng survey SWS na yun daw millennial, edad 15 hanggang 25, yun daw yung sinasabing the lost generation dahil hindi daw masyado na ituro ang martial law. Paiba-iba kasi yung nakasulat sa mga libro. Sa mga libro. Mga history books natin tungkol po sa martial law. Yan. Kaya si Bam Aquino, ganun din ang sinasabi. Parang ang dating ni Bam Aquino, bakit daw? Parang nagkulang pa yung mga profesor, mga instructor, at yung mga nagtuturo sa mga universidad at kolehiyo, sa high school man, sa kolehiyo. Ang tanong, yung unang magulang, yung mga magulang ang siyang unang nagtuturo sa kanilang mga anak. Kung anong narinig ng kanilang mga anak sa mga magulang at sa kanilang mga lolo at lola, kung positive man ang sinasabi doon sa martial law, kontra doon sa libro. Paano ba ito, Lex? Oo nga. At nakikita ho ninyo sa mga paaralan ngayon, hindi ko alam kung hinihimok ba ng pamunuan ng mga paaralan na itulak ang mga estudyante para magsalita against doon sa ginawa kong desisyon. Ewan ko. Hayaan nyo mga kabataan na mag-isip na sarili nila. May ano na yan. They know what is right and what is wrong. Hayaan nyo po. Pero ang sa akin ng Lex, ito yung sinasabing knowledge acquired through books. Iba ho yung experiential. Naranasan ng mga magulang, lolo't lola, kung ano yung sinasabing masasabi sa martial law. But mostly, yung mga kabataan na yan, dependent sa na sinasabi sa magulang, iba naman ang sinasabi sa libro at naituturo sa universidad. Kahit na mga profesor at instructor ng universidad. May mga magulang yan. Iba ang sinasabi ng martial law. At hindi na ho namin sasabihin kung saan. Kayo na hong babalanse. Kaya nakikita niyo, puro mga kabataan. Yung iba dyan, medyo mauubusan na ng baon. Hihingi na nung kay Jesus Mario Josep. Pinaaral, ando, nagrarally. Unity raw. Naniniwala ka ba? Mag-aral ho kayo para hindi ho maging street parliamentarian, ha? Mag-aral kayo para sa inyong hinaharap, sa inyong future.